Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal na mga kapatid, sa ating paikisa kay Jesus, sa kanyang pag-aalay ng sarili sa Ama, ating ipanalangin ang mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig, at ang mga nananahimik at ipinagwawalang bahala ito. Hilingin natin ang kapatawarang nagpapabago at nagliligtas sa atin, at ipaubaya natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay inibig mong makatambal sa kapakasakit ng iyong anak, ang iyong sambayanan. Pagkalo mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan, ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal, upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigang ang mga pangako mo'y maaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit. 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang panghuling mga salot, sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito.
at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal. Hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moses na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa, o Hari ng mga bansa. Matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang salita ng Diyos. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umawit ng bagong awit, at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Pagkat siya'y dumarating, naghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Bakit kulay pula ang iyong isinusuot kapag iyong birthday? Kaya alam na alam po natin kapag ang tao ay may birthday, nakakulay pula. Kasi ang pula ay nangangahulugan ng pagdiriwang, festive celebration, isang kasiyahan. Kaya po sa ating mga Pilipino, mapwera sa mga kapatid nating Chinese, pag patay o may namatay, walang nagsusuot ng kulay pula. Kasi kalungkutan yun. Parang insulto sa isang may pumanaw na ikay makikipaglamay na ikay nakakulay pula. Mamumura ka ng mga marites. Bakit kulay pula ang isinusuot kapag Valentine's Day? Kaya kapag nakapula, pwede mong sabihin, Happy Valentine. Kasi ang kulay ng puso ay kulay pula. At ang Valentine's Day ay araw ng puso at araw ng pag-ibig. Kaya karaniwan, kapag ang pag-uusapan ay pag-ibig, parati itong nire-represent ng color red. Kaya mas magandang tanggapin ng isang iniibig ang pulang rosas. Walang nagbibigay sa kanyang iniibig ng itim na rosas. Parating pula, kasi it means pag-ibig. Bakit pula ang isinusuot ng mga nakikibaka, mga revolusyon ni Andres Bonifacio? Kasi ang pula ay kulay ng katapangan. Matatapang sa paninindigan, matatapang sa pakikipaglaban. Pero bakit din pula ang suot kapag ang pagdiriwang ay mga martir o mga alagad ni Jesus sa liturhikong buhay ng simbahan? Kasi
ito'y nangangahulugan ng kanilang pagbubuwis ng buhay sa kanilang pananampalataya. Ngayon po, ating ginugunita ang mga kapatid nating pinag-uusig. Ang tawag natin, persecuted Christians. Meron namang dahilan para tayo magsuot ng kulay pula katulad ng inyo pong suot ng karamihan sa inyo. Kasi ang araw na ito ay araw ng pagdiriwang ng pag-ibig ng mga matatapang na ipahayag ang kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pag-uusig na kanilang naranasan at nararanasan. Kaya ang pagdiriwang na ito ay pakikiisa sa kanila. Hindi man tayo po nakakaranas ng pag-uusig na katulad ng kanilang karanasan, na sila ay pinaparusahan kapag nakikitang nagpapahayag ng pananampalataya, kaya sila ay karaniwang tumatago at hindi hayagang nagpapahayag dito. Umaarang yung iba ay dumadanas ng kamatayan o kaya dumadanas ng iba't ibang mga pagkapasakit dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi lamang po sa panahon natin ngayon, kung hindi maaring nung unang panahon pa sa buhay ng mga unang Kristiyano, umaaring bago makonvert si San Pablo na mga Kristiyano kanyang inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Umaaring nung panahon ng mga alagad na kung saan ang karamihan sa kanila ay dumanas ng kamatayan dahil ipinagtanggol nila ang pananampalataya nila kay Jesus. Maaring ang mga bata na walang malay na ipinapatay dahil hinahanap si Jesus. Nakikiisa tayo sa kanilang paninindigan. Nakikiisa tayo sa kanilang pagmamahal sa Diyos, sa kanilang tapang na kanilang ipahayag ang kanilang pananampalataya sa kabila ng lahat. Sabi ko nga po kanina, mapalad tayo sapagkat hindi naman tayo katulad nila. Tayo malaya na nakakasimba, malaya na nakakapagdasal, malaya na nakakapagprosesyon, malaya na nakatutugon sa mga programang pastoral ng simbahan. Mapalad tayo sapagkat hayagan ang ating pananampalataya. Pero maaaring nakakaranas din po tayo ng mga pag-uusig. Maaaring hindi katulad ng sa kanila. Maaaring ang pag-uusig na ating nararanasan ay nanggagaling mismo sa ating kasamahan. Mga pag-uusap na maaaring laban sa atin dahil sa ating ginagawa sa simbahan. Maaaring ang pag-uusig ay nagmumula mismo sa ating tahanan, sapagkat kumisan hindi kayo pinapayagan ng inyong mahal sa buhay, lalo na nung panahon ng kasagsagan ng COVID at kay senior citizen, tumatakas pa rin kayo sa inyong tahanan dahil gusto nyong pumunta ng simbahan. Maaaring nanggagaling mismo sa iyong asawa at sabi ay ikay pumirmi din sa bahay, hindi kung saan ka napunta sa simbahan. Umaaring ang pag-uusig ay nakikinig mo sa iyong kapitbahay na kabilang sa ibang pananampalataya na ikay tinatawanan dahil sa iyong pagsisikap na makatugon na makapaglingkod sa Diyos. Marami pa rin pong paraan ng pag-uusig na ating naranasan sa kasalukuyan. Pero ano po ang paalaala ni Jesus sa ating binasang Ebanghelyo? Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Bilang na lahat ang inyong buhok. Hindi mawawala isa mang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Magtitiis, magpe-persevere sa pagpapahayag
ng ating pananampalataya. Huwag matatakot, huwag mawawala ng pag-asa. Kahit tayo po minsan ay nakakaranas ng hirap. Hirap ng kalooban, o maaaring kuminsan hirap na pisikal. Sapagkat si Jesus po, nung tayo'y kanyang inanyayahan, hindi naman tayo niloko ni Jesus. Hindi tayo dinaya ni Jesus at sinabing ang gustong sumunod sa Kanya ay hindi maghihirap. Hindi yung sinabi ng Panginoon. Naalala ko po yung isang nagtitinda ng mamahalin na lapis. Pumupunta siya sa mga bahay-bahay at nag-aalok. Ipinopromote ang kanyang mamahalin at kakaibang lapis. Meron siyang napuntahan na isang tahanan at nakumbinsi niya na bumili. Kaya sabi no may-ari ng bahay, "O sige, paniwala na ako sa iyong ibinebenta. Ilista mo 1,000 lapis. O order ako." Ang ginawa na nagbebenta, kumuha ng papel, kinuha ang ballpen, at isinulat ang order. Sabi noong nag-order, "Teka, nagbago na ang aking isip. Hindi na ako o-order. Nagpo-promote ka ng lapis, ang ginamit mo sa pagsusulat, ballpen. Ayaw ko na." Si Jesus so, nung nag-promote ng kaharian ng Diyos, hindi niya tayo dinaya. Sinabi ni Jesus kung ano ang mangyayari sa atin. Darakpin, uusigin, maghihirap, sapagkat mismong ito ang buhay ng Panginoon. Hindi tayo sumusunod kay Jesus na hindi ipinakita, isinabuhay ang kanyang ipinopromote, ang kanyang ipinag-aanyaya. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung nais mong sumunod sa akin, pasanin ang iyong krus. Ito ang Diyos natin. Ito ang Kristo natin. Kaya kung nais nating tunay na sumunod sa Kanya, huwag matakot sa anumang pag-uusig na ating mararanasan alang-alang sa ating pag-ibig sa Kanya. Huwag matakot, huwag manghinawa kapag may dumarating sa ating mga sagabal o problema sa paglilingkod natin sa Kanya. Huwag matakot kapag mayroong nagsasalita laban sa atin, laban sa Diyos. Manindigan, magtiis, magtiwala. O baka naman sa kabilang banda, tayo naman ang nagiging dahilan para usigin ang ating kapwa. At ito po ang nakakalungkot na bahagi kuminsan sa buhay natin. Tayong magkakasama sa isang pananampalataya, tayo ang nag-uusig sa isa't isa. Tayo na magkakasama sa isang simbahan, ang nagsisiraan sa isa't isa. Ang nagmamarites sa isa't isa. Tayong magkakasama sa paglilingkod, ang humuhusga sa kahinaan ng ating kapwa. Umaaring mismong sa ating kinabibilangan, tayo nag-iisip ng hindi tama dahil sa ating mga pansariling kagustuhan lamang. Usisain po, tingnan ang sarili. Baka tayo ay natatakot na usigin, baka tayo naman ang nang-uusig. Tayo natatakot na mahirapan, baka naman tayo nagpapahirap sa iba. Kaya ito isang magandang paalaala sa atin ang pagdiriwang na ito. Hindi lamang ating inaalala, ipinagdadasal ang mga kapatid nating inuusig. Pinagdadasal din natin ang ating sarili sa biyaya na nawa tayo makaiwas na mang-usig din sa ating kapwa-tao. Kaya patuloy po tayong lalapit sa Diyos. Patuloy tayong dudulog sa Kanya at hihingi ng biyaya upang manatiling matatag sa mga sandali ng pagsubok at manatiling matapat
sa ating tungkulin para katulad ng sinasabi ng Santo Papa, sama-sama tayong maglalakbay. Wala tayong pababayaan, wala tayong uusigin, wala tayong iiwanan. Bilang isang simbahan, tayo sama-samang naglalakbay, sinasamahan natin ang mga nakakaranas ng pagsubok sa kanilang paglilingkod at pagpapahayag ng kanilang pananampalataya, upang sa ating paglalakbay, sama-sama nating marating ang buhay na walang hanggan na pangako ni Jesus sa mga nagtitiis at naninindigan sa kanyang pananampalataya. Bukas po, maaaring iba na ang inyong suot, hindi na kulay pula. Pero huwag mawawala sa isipan na tayo patuloy na inaanyayahan ng Diyos para ating maging masaya, magdiwang, dahil may pag-ibig tayo sa Diyos sa ating pananampalataya na nakikita sa paninindigan natin sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Ang lahat po ay magsitayo. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo, isang simbahang lumaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa maluwalhating dugo ng mga martir. Ang ating itutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon, laban sa mga mananampalataya, at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng mga pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago, sapagkat hindi ito pinahihintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay sa lahat ng uri ng pasakit, dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa pasakit na dulot ng coronavirus, lalong-lalo na para sa mga frontliner na nag-aalay ng kanilang buhay sa ikaliligtas ng lahat. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Ang atin ngayong itutugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga relihiyoso at mga misyonaryong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay relihiyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga professional at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga kapatid nating nagdurusa dahil sa COVID-19, ihatid nawa sila sa kagalingan at bigyan ng lakas at pag-asa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga pumanaw dahil sa COVID-19, kamtinawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon.
Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Ama naming mapagmahal, batid namin ang pagtunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming paikiisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa Kanya. Pagaanin mo ang sakit na aming nadarama. Nawa ang mga paghihirap na naranasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, ng bawat puso, pagkatilibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang lahat po ay magsiupo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming alay at pitaya sa ikapananatiling matatag na mga nagdaralita, dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala, ang pakikisa sa paghahain ni Kristo, naway katuwa ng mga matiisin ng mga ngalay sa langit na katala, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat, at sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya'y hindi naiba sa iyo, minabuti niyang maging diri naiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, nung ihain niya ang sarili ng kami makasundo. Kaya naman iyong dinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya ay manguna.
Ngayon nga ay lahat ng sa Kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayunong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ng kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Melray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ni San Fernando ang aming patron, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Bilang nagkakaisang bayan ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sanayin mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kasalanan. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero na nag-aalay ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap ng banal na paikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ang katotohanan. At ipagkaloob mo nga mga nagtitis ng pag-uusig at kahirapan, ay makapanindigang sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagkapasan ng krus ni Kristo na kanilang sinundan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mamaya na lang po kay Brian. Ngayon po ay ating sisindihan ng ilaw ng simbahan. Mga kapatid, tayo ay sumandaling tumahimik bilang pag-alala sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo na pinag-uusig, ginagawa ng masama at sinasaktan dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang ating pong itutugon, iligtas mo kami, Panginoon. Sa lahat ng kasamaang nagpapahirap sa sangkatauhan, sa kagutuman at pagkamakasarili, sa karamdaman, epidemya at takot sa aming kapwa, sa kamangmangan, pansariling interes at kaguluhan, sa panlilinlang, maling balita at kawalang konsensya. Ang ating tugon, lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang simbahang naglalakbay sa disyerto. Ingatan mo ang sangkatauhang nababalot ng takot at pangamba. Ingatan mo ang mga may sakit at nag-aagaw buhay na lalong pinahihirapan ng kalungkutan sa kanilang pag-iisa. Ingatan mo ang mga doktor, nurse at lahat ng frontliner na ginugupo ng sobrang pagod. Ingatan mo ang aming mga punong bayan na nagdadala sa kanilang balikat ng mahirap na desisyon. Ang ating tugon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa oras ng kalituhan at pagsubok, sa tukso at mga kahinaan, sa aming paglaban sa kasamaan at kasalanan, sa aming paghahanap ng katotohanan at kaligayahan, sa desisyong manatili sa iyo at maging kaibigan mo, ang tugon, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling kami ay pinahihirapan ng kasalanan, sa sandaling aming isinasara ang aming puso dahil sa pagkamuhi, sa sandaling dumarating sa amin ang kalumbayan, sa sandaling aming binabaliwala ang aming kapwa, sa sandaling inilulugmok kami ng kamatayan. O Diyos, sapagkat Ikaw ay aming kapiling, walang maaaring makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig at pag-asa kay Kristo. Sa iyong walang hanggang pag-ibig lamang kami umaasa. Hilumin mo ang aming mga sugat. Tanging Ikaw ang makapaghihilom sa aming sugatang puso. Tanging Ikaw ang makapapawi ng luhang tigib sa aming dibdib. Tanging Ikaw ang makapagbibigay ng kapayapaang aming ninanais.
Tanging ikaw ang makapagbibigay ng lakas upang kami ay magpatuloy. Isinasamo namin na yakapin mo ang mga kapatid naming ang kaligayahan ay nauwi sa dalamhati. Ipadama mo sa kanila na sa iyo walang nasasayang at napawawalang bahala. Palakasin mo sila sa iyong pag-ibig. Nawa ang aming malasakit sa isa't isa ay higit na mapalalim bunsod ng iyong bigay na lakas at ang aming pangunawa sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Mga kapatid, ang ating hawak na liwanag ay simbolo ni Kristo, ang liwanag ng mundo. Tinanggap natin ang liwanag na ito nung tayo binyagan. Nangako tayong ipalalaganap ang liwanag na ito nung tayo ay kumpilan. Tinupad natin ang pangakong ito nang tayo tumugon bilang mga Kristiyano na maging isang sambayanang nagpapalaganap kahit ng aandap-andap na liwanag sa gitna ng kadiliman ng pag-uusig sa mundo. Hinihiling ko sa inyo ngayon, panatilihin ninyong nagdiringas ang liwanag na ito sa inyong mga puso. Sikapin nating maging liwanag na magpaparingas din sa ibang liwanag na nagbubuhat sa liwanag ng sanlibutan. Mamuhay tayo bilang mga anak ng liwanag. Sinabi ni Jesus, mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Inihahayo kayo ngayon sa inyong mga tahanan, sa lugar ng inyong trabaho, sa inyong mga paaralan at pamayanan. Makiisa tayo sa paghihirap ng ating mga kapatid na pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya at sa mga pinahihirapan ng pandemya at maging daluyan nawa tayo ng awa ng Diyos sa lahat. Ngayon po'y awitin natin ang pananagutan. Man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Naihandog ng Eucharistia, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo.